Seryosong problema ang hinaharap ng mga oil refinery sa Asia habang patuloy na naiipit ang supply ng langis mula sa Middle East. At kung tumagal pa ng higit isang buwan ang sigalot doon, hindi na maiiwasang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Sa ngayon kasi, umabot na sa $112 per barrel ang presyo ng crude oil, higit 60% na mas mataas from last month. May banta pa ang Iran na aabot sa $200 per barrel ang presyo kapag tumagal ang giyera, isang senaryo na hindi malabong mangyari ayon sa mga eksperto. Umaasa ang Asia sa Middle East para sa 60% ng oil imports. Kaya habang tumatagal na sarado ang Strait of Hormuz, mas numinipis ang supply ng mga oil refinery para makagawa ng finished products gaya ng gasolina at diesel, mga bagay na kailangan para sa mga makina sa bukid at fertilizer. Isang buwan bago nakakarating sa bansa ang oil shipment, kaya apektado at numinipis ang oil inventory ng mga refinery. Maaring tumaas ang demand sa soybean oil, palm oil at ibang vegetable oil na maaaring pumalit sa petroleum-based fuel. Ang posible pang epekto nito, food inflation. Dahil tataas din ang cost ng logistics at transportation, mas bibilis ang pagtaas ng presyo ng processed food, mga pagkain sa restaurant at iba pang bilihin. Gaya halimbawa ng cooking oil, bago pa ang giyera, bahagya ng umakyat ang presyo nito sa 194.26 pesos per liter sa unang phase ng Marso mula 193.75 per liter sa kalagitnaan ng Pebrero ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Kung kailan tataas muli ang presyo nito dahil sa giyera, nakadepende na sa mga kumpanya. Bagamat sa pinakahuling update ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, tumaas na ang presyo ng cooking oil sa Bacolod na posibleng may kinalaman sa transportation costs sa mga lalawigan. Nobody knows the answer to that kasi pricing is a management decision, see? So anytime management feels na wala na tayong raw materials, tumataas na talagang cost of delivery natin or production, no? So that's the time if they decide to increase prices, it's a management decision. So iba-ibang management ng iba-ibang kumpanya, iba-ibang pagtaas ng presyo ng items. And also, it's a decision by management. Pwedeng hindi naman lahat ng produkto nila itaas. Just a segment of their products. So konti-konti, no? Or in stages. 3% muna, another 4% in 4 months, another 2% in, let's say, 3 months. Depende. No? So in stages, no? Tsaka iba-iba for iba-ibang products. So hindi kailangang sabay-sabay lahat yan. Nakatulong din daw na hindi nagpapanic buying ang mga mamimili. Sa ngayon, nakakuha ang DTI ng pangako sa ilang manufacturer na hindi tataas ang presyo ng ilang basic necessities at prime commodities sa loob ng 30 araw. Pero ibang usapan na pagkatapos nito. Sa ngayon, nakasalalay sa kamay ng mga lider ng Amerika, Israel at Iran ang kapalaran, hindi lang ng digmaan, kundi pati na rin ang magiging epekto nito sa budget ng mga mamimili. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.